Huwag niyong isipin ang pagsunod palaging masaya. May mga panahon yung pagsunod natin sa Lord makirot. Masakit. Pero ando doon yung glory. Doon lalabas ang buhay ng Lord. At yun yung magpamabilis sa kaganapan ng pangako niya sa atin lahat. Huwag natin kakalimutan. Ulitin natin, hindi lahat ng pagsunod natin magaan. Pag maraming hingi ang Lord na mabigat sa iyo, nakadama ka ng kirot. At pag sumunod ka, kapalit ng glory. Yung buhay na mapuporm sa iyo. Kaya ako, sabi ko, kahit marami nagkamali, kung naging humble ka, stepping stone mo yun. Magiging blessing sa iyo. Parang si Joseph. Ay, kung di siya nilagay sa pit ng mga kapatid niya, inalaw ng Lord yun eh. Pinayagan na ibenta siya ng kapatid niya sa mga Ismailite na papunta ng Egypt. Inalaw ng Lord yun. Kasi, para ka maging prime minister, dapat nasa Egypt ka. Hindi pwedeng nasa Jordan ka. Hindi pwedeng Ismailite ka. Inalaw rin ng Lord na makulong si Joseph. Painful lahat yun. At kung saan nakakulong, yung cupbearer ng hari at bread baker, doon din siya nakulong. So, lahat tinahimik ng Lord. Kaya yung mga pangit na pangyari na para bang hindi maganda, pag naintindihan natin yung supremacy at wisdom ng Diyos, magpapasalamat ka because you learn. Dahil isang araw, nagulat na lang si Joseph, prime minister na siya. Meron na siyang singsing. Meron na siyang chariot. At yung kanyang kasuotan, iba na. Amen. Naintindihan niyo yun. At dahil sa kanya, buong family niya naligtas. Now look to tatay. Once na sineparate ka ng Diyos sa pamilya, magala ka. Hindi ka niya hiniwalay para i-abandon sila o dahil ayaw mo sa kanila. Pag hiniwalay ka ng Diyos, meron siyang tatrabahuin sa buhay mo. At pag nagawa ka na niya, ikaw ang magiging daan upang silang lahat ay maligtas. Si Moses, sineparate ng Lord. 40 years po siya roon sa Saudi Arabia. Doon siya nagpastor. Doon niya na-encounter ng Diyos sa burning bush. Pagkatapos nung pinabalik siya sa Egypt to deliver Israel. Pag ang Diyos ang naghari sa buhay mo at alam mong siyang may-ari, saan ka man pumunta naman ang daanan mo, tagumpay mo yun, idilat mo mata mo. Naintindihan ko yan ng early years ko. Sabi ko, Lord, nawala ako ng mga kaibigan isa-isa. Nung lumabas ako at nagamit ko na nga yung titulo apostol, lahat sila pinarsecute ako. Wala po akong kaibigang naging loyal. Lahat po pinarsecute ako. Lahat, pati best friend. All of them stabbed me at the back. Totally. Pinarsecute ako. Inupush yung aral ko. Lahat ng paninira, sinabi nila laban sa akin. Lahat. Wala nang righteousness. Wala nang mercy. Wala lahat. Pero hindi po ako naging bitter. I rejoice. At nagpasalamat pa nga ako eh. Kaya nung magkita-kita kami, sabi ko, salamat sa buhay niyo ha. Kasi kung di niyo ginawa yun, eh, hindi ako nakarating sa pagkakahirap ko. Kaya, no kayong mangaral sa kanila, ang sabi ko, huwag kayong matakot makasa-out sa synagogue. Kasi pag nakawala ka doon sa teaching at control ng Pharisee, sasaluhin ka ni Jesus pag nasa labas ka na ng synagogue. Huwag kang matakot, itapon palabas. Amen? Do you understand that? Ano po ang sinasabi ko sa inyo rito? Don't waste your sorrow. God is in control. Allow the Lord to work His life in your life. Sunod lang ng sunod. And I experience, the more sunod ako lang sunod, the more yung wisdom niya nag-ooperate. The more I learn a lot. Isa sa natutuhan ko sa Lord, sa biyahe ko, ito. Hindi talaga yung lugar eh. Hindi yung comfort, hindi yung love gift. Ang importante palagi sa Diyos na maintindihan natin yung will niya. Dapat maganap. At yung mga tao, dapat mabilis. May ibigay o wala. Kaya na-enjoy ko yung travel. Kahit puyat, pagod. Hindi naman lahat ng travel ko, may blessing kami. Marami nga dyan, abonado kami. Pero nagpupuri ako sa Diyos. You know why? Kasi naman rin ba't ako nag-travel eh. Not to be blessed, but to bless my children. Kaya lagi kong sinasabi sa pulpito. So, in this country, in this city, in this place, in this house,
in this congregation, I am here, God sent me to you because of His will. It must be done. At pagkatapos ng ilang araw kong stay dyan, uwi na ako sa pulpito, umiyak ako. Lord, salamat po. Natapos ko yung tungkulin. At pag uwi na kami ni nanay sa hotel, kakausap ko siya, sabi ko, mabuti ang Lord. Natapos na naman natin kalooban niya. Lilipat na naman tayo sa kabila. Kasi pag hindi gano'n ang attitude mo, pupuno ka ng bitterness. Wala ba sila mga pakiramdam, mga manhid ba to? Wala man lang, nagbigay sa akin, lahi-lahi ng pinuntahan ko. So, magiging hireling ka. The same with you. Pag hinaganap mo kalooban ng Diyos, ang gantimpala ng Diyos, palagi available sa iyo.